Maligayang pagbabalik mga kabayan. Nagbabalik muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila naibahag ang ni Marcos Jr. sa pagkasindak ni VP Inday. PSG na naggurgur, minulto si Marcos Jr. Kung gusto mong malaman ang buong istorya, panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta sa ating channel upang may pahayag ang katotohanan sa ating bansa at sa mga Filipino people. Huwag niyo pong kakalimutang i-share itong video upang ang inyong mga kakilala ay maging updated din. At syempre, huwag rin pong kakalimutan mag-iwan ng like. Maraming salamat po at panoorin niyo po ang buong video. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa social media. Merong isang netizen na nagsabi, huwag na tayong umasa pa. Iwanan natin ang mga yan. Wala silang kwentang tao. Huwag na silang suportahan. Babayadan na natin sila. Basta huwag na tayong sumuporta sa kanila. Iwanan na natin sila. At sabi pa ng isang netizen, drugs and money, karumal-dumal. Dear God, please save our beloved country, the Philippines, and the Filipinos sa mga demonyo na ito. At sabi din ng isa, suportado ng mga mamayang Pilipino si Inday Sara Duterte. Mahal ng taong bayan si Inday Sara Duterte hanggang dumating ang taong 2028, lahat ng mamayang Pilipino, taas noon at buo ang aming suporta kay Inday Sara Duterte. Natin ang pagiging ingrato at paggamit ni Coting ng Norte, ni Marcos Jr. dito sa mga multo at mga yumao na. Alright? Ano bang title natin? Marcos Jr. nasindak kay Sara. Ayun, mayroon akong revelasyon sa inyo. Right? Tapos minulto ng PSG. Unahin muna natin yung multo kasi ang pag-uusapan natin dito ay tungkol sa mga nangamatay na at mga kaluluwa dahil nga, number 1 point, naglabas ng vlog si Coting tungkol sa mga multo. What can you say about it? My Paris, I miss you too. Palangga, Sir Zorro, Raimi na nagmamaganda lagi. Green kung green. Okay? So, anong gusto niyong unahin natin? Yung nag-trader siya kay... yung multo muna. Sige, ako na mamili. Yung multo muna ang unahin natin na kanyang tinapik o kanyang binlag. But, channel. So, ano pang inaantay ninyo? Mag-download na. Okay. Ayan, ang daming mga palangga. Paki-share na. So, anong napansin nyo dito sa kanyang pagbablog patungkol sa mga multo? Unang-una, hindi... nakita mo talagang duwag, okay? Duwag dahil ang kinukwento niya ay natakot daw siya dun sa mga multo sa Malacanang. Okay? Tama bang magbilang isang presidente para kang siraulo na magbablog ka tungkol sa multo? Actually, ang mga multo na yan, mga kwentong iba dyan, mga kwentong kotsero. Okay? At ang iba dyan, sabi ni Jan, parang sabog lang, di ba? Ba't ka magkakwento? May nakarinig ba kayo na leaders sa iba't ibang bansa na ang topic niya ay multo? Di ba? Bangag lang, di ba? Bangag ang Jotang Genimes, siya ang multo, sabi ni May Perez. Alright, si Selma Ang. Okay, topic natin yung multo. Unang-una, kinukwento niya na doon daw sa reception hall, okay, meron daw nagmumulto dyan sa Malacanang at ang tinatawag daw, ang sabi daw, pinagdududahan daw yung Father Brown na isang Amerikanong nagtrabaho noon sa Malacanang. Di ba? Pang juang lang. Pang bangagang Jotang Genimes. Presidente ka, hindi ka naman kung artista or like vlogger na nagkakwento sa mga multo, okay lang eh. Pero tinagurian kang leader. Well, you're not a leader, by the way. Hindi ka pala leader. Kuting ka pala. Ikaw pala ay asong kuting pala. Parang kang kuting na susunod-sunod kay Lisa Ahas Mugs. Di ba? Yang nagturo sa'yo ng mga ganyang dramatization. Actually, ang ating pasabog dito ay si Lisa Ahas Mugs na naman ang may author. Lagi naman siya may author nitong
paggamit ng mga multo at mga patay. Ngayon, kinuwento niya na during the sa state dining daw, ay may mga gumagalaw na mga pintuan, tapos nagdemo-demo pa siya, pintuan, at saka mga silya, ganyan-ganyan. By the way, nagkakwento ka lang sa multo, kasama pa yung anak mong bata pa lang, inano nyo na, tinrain nyo na sa pagiging corrupt, sa pagiging pagtanggap ng mga bribe. Alright? Yung anak mong si Sandra. Anong mission niya doon? Bakit nakaupo pa siya doon? Nag-arte-arte lang? Ganun lang siya doon. Pops. Mga ganyan-ganyan. Anyway, okay, hindi si Father Brown ang nagmulto. Gusto kong sabihin sa lahat ng mga nanonood sa akin, hindi po si Father Brown, whoever that Brown na sinasabi niya, ang nagmulto. Kung may multo man doon, Kuting, yun yung PSG na indirectly ginorgor ni Lisa. Tinegi niya indirectly. Why? Naalala nyo yung ating revelasyon sa inyo na may nagpakatiwakal na PSG ni Liza, ni Kuting, na dahil pinagbubulyawan ni Lisa Araneta Marcos smugglers. O smuggler lang, isa lang siya. O, marami sila. Confirm yon. PSG pinagbubulyawan dahil lasing si Lisa noon. May mga nagbubuwis ng buhay dahil sa mga hinayupak na pamilyang ito. And ayaw nilang sabihin sa publiko. Kaya ako na po ang nagsasabi sa inyo. At ang mga PSG now ay lingid sa inyong kaalaman, marami na ang nag-resign. Di ba yung Demi, yung kasama niya dun sa video niya, nilipat nila yon. So para sa inyong kaalaman, dahil ang mga PSG ay laging puyat, okay? Laging puyat dahil 24/7 walang tulugan ang pulburon sa Malacanang at ang inuman, kaya hindi nakakayanan ang kanilang mga trabaho. Kaya nga yung nagmulto doon, okay, yun yung PSG. Hindi si Brown yon, Kuting. Yun yung PSG. Sa ulit-ulitin ko na indirectly na wala ang kanyang buhay, kinitil niya ang kanyang sarili dahil sa ginawang pagpapahiya at pagbarumbado nitong si Lisa Ahas Maggs. Yan po ang katotohanan. Kaya itigil mo yung Kuting, yung pagkukwento mo ng multo dahil nakakatawa ka sa pagpinakinggan ka ng mga world leaders. Leaders ikaw hindi ka leader, you are Kuting. Okay? Sabi ni Selma, ang product of his pulburon mind, kaya minumulto. Sabi ni Sal Kigochi, yes, kung pinahiya ni Lisa Ahas na ginorgor ang sarili, kawawa naman yung pamilya ng PSD. Natatakot lang yung pamilya for sure. So ganito po ka-demonyo, ka-evil ay itong gobyerno nating Kuting ngayon, Ahas. Ngayon, may gumagalaw daw, nag-imot-imot pa siya, nag-demo. Anong kachipan yan? Anong kadyotahan yan, Kuting? Ngayon, sabi niya gumagalaw daw yung mga chandelier at naramdam daw niya. No, nag-hallucinate ka lang. Nasobrahan ka lang sa kababatak mo. Kaya bangag ka. Kaya ka may nakikita kung ano-ano. O may nararamdaman ka kung ano-ano. Yan yung manifestations ng mga taong naglalanghap. Langhap sarap ng pulburon. Kahit itanong dyan sa mga may medical background. You know that kahit wala kayong medical background. O maaring iba sa inyo naka-recover dahil, sometime in your life, nagtikman nyo yung pulburon o nagpulburon kayo, nagbagong buhay kayo, di ba? But I'm glad kung meron man dito, at least nagbago na kayo. So yan po ang nakikita ng taong bangag sa pulburon, kung ano-ano may nararamdaman, meron pang yung tipong hinahabol ka kahit walang naghahabol sa'yo, di ba? Yun eh. Kahit ako hindi ako nagpulburon, hindi ako nagsisigarilyo. Di ba? Good girl ako, Ako pinaka-good girl. Right? Hindi katulad ninyong ni Lisa Ahas Maggs, siguro kakayosin nyo dyan sa loob ng Malacanang, amoy usok na yan. Kaya minumulto kayo ng PSG. At sobrang kachipan, Liza, ang idea mo na gamitin ang mga patay. Marami pa tayong mga patay na itackle mamaya. Divine, thank you, na overdose sa pulburon. Imagine mo,
Tapos nagpakita pa siya ng mga workers ng Malacanang na 41 years, 29 years na nagpapatotoo na may mga multo para kayong mga, well, not doon sa mga workers, ginamit lang sila ni Kuting, di ba? Para kayong mga batang elementarya. Ako, aminado ako ng elementarya ko, nagkukwentuhan kami ng mga multo-multo sa nagtatakutan. Pero ito presidente, well, presidente ng Smartmatic at presidenteng Mandorobo. Kaya ganun talaga. Okay, mas lutang pa kay Robredo, sabi ni Joffrey. Corrected by the travel agent. Thank you. Ngayon, okay, tapos sabi niya, ito, listen to this. Sinulat ko yung sinabi niya para mas ma-explica natin. Sabi niya, minsan may 6 akong kaibigan sa madilim na lugar. Nag-ghost hunting talaga kami. Malakas ang loob namin kasi marami kami. Marami kami doon. Sabi niya, dahil maraming kwento sa lugar na yon, sabi ni Kuting, words ni Kuting to, kaya sabi niya, pumunta daw sila doon sa loob. So, bago pa daw buksan yung door na, bumukas na yung pinto. Sabi niya, tandang-tanda ko, 2:00 ng madaling araw. Nahuli ka talaga sa bunganga mo eh. Bakit ka naman pupunta sa madilim, 6 mong kaibigan? Ano kayo doon bumabatak? 2 a.m., meron bang presidente? Hindi mo sinabi na nung bata ka. Sinabi mo recently. Yung mga chandelier na sinasabi mong gumagalaw, recent kwento. Yung mga gumagalaw na pinto, sabi mo may cabinet meeting kayo, gumagalaw. Oh, tapos 2 a.m., bakit gising ka pa? Oh, sige nga. Presidente ka, bakit 2 a.m. gising ka pa? Oh, hindi ka naman si Duterte, 'di ba? Na late si Pangulong Duterte nung time niya, openly sinabi niya yan na late na siya natutulog kasi kumbaga hapon siya nag-start ng kanyang work, 'di ba? Kinuwento ni Pangulong Duterte. Pero 2:00 at saka 2 a.m., kasama mo yung mga kaibigan mo, sabi mo 6 kayo sa madilim kayo. Alam mo, yan na yan yung praning, sabi niya, no? Taas ng amat, sabi ni Gabriel, yan na yan. Yan na yan ang manifestation ng sabog, batak session, sabi ni Solid Marlican. Ako, baka nag-live. Pwede rin siya nag-orgy. Di ba? Parang nag-swinger. Di ba? Nag-swing-swing sila. Sige nga, tanongin ko kayo. Presidente ka. Well, dahil sa pakikipagsabwata ng asawa mo sa Smart Magic, panggaganto nyo sa Pilipino, pambubudol nyo, magbibigay kayo dito yung may mga, baka mayroong mga psych nurse dyan or psych doctor, di ba? 2 a.m. katatapos na ng pulburon session, sabi ni Lucy, sige nga, napaghuhuli ka sa bunganga mo eh. Tapos bakit parang naka-lipstick ka doon sa video mo? Nilipstickan ka na naman ni Lisa, no? Dahil dry na yung lips mo. 'Di ba? Rosalinda, hallucination. Exactly. Observant time. Ano to? Pasok, mga basher. Mayroon ba? Ayan, may mga basher. Pasok kayo. Basahin ko yung comment nyo. So anyway, 2 a.m. Sabi niya, 2:00 ng umaga, tandang-tanda ko. Naalala ko yun eh. Tumakbo kami sa kwarto at inon namin yung lahat ng ilaw. Tapos nagpatugtog kami. Parang, yun ang, di ba? Yan ang trip niya. Di ba? Nagbi-Beatles pa sige, let it be, let it be. Gumaganon-ganon ka naman siguro, nas bangag-bangag. Let it be, let it be. Di ba? Gumaganon-ganon tapos, pare, tira tayo, may multo eh. Ganito na ako nakikita ang multo. Speaking words of wisdom, let it be. Jutang Genemes, 2 a.m., di ba? Yan ang tama ng pulboro, naka-makeup. Di ba May Perez, naka-makeup? Ngayon, sabi pa niya, ang mga kwentong kababalaghan ng makasaysayan sa palasyo sa Malacanang. Ingatan, nagbigay siya ng bati sa mga taong bayan, mag-ingat po kayo sa sementeryo, ganyan. Pag nakita niyo po yung mga kamag-anak niyong multo, sabi niya, pag nakita niyo mga kamag-anak niyong multo, kumusta niyo ako, di ba? Ang asawa mo yung multo na kamukha ng kwago. Di ba? Hindi ko talaga kini-carry, mga palagay, mga eksena niya. Hoy, kumusta mo ako pag nakita niyo, sabi sa mga kababayan, mga minamahal kong Pilipino, pag nakita niyo yung kamag-anak niyong multo, pakikumusta niyo ako. Anong kadyuta? What the heck? Bangag talaga, di ba? Yung multo mo, yung multo, kasabi mo.
Yung asawa mo mukhang kwago. Hindi lang mukhang ahas, di ba? Butod, mudlo, putot. Ay, naku, Kuting. Nano ka man. Imagine ang favorite ni Pulburon. O, sabi ni Losita. Baka, J loves you. Okay, mga palangga. Ano mga pangyayari na yon? Alright? Speaking of patay. Another patay-patay. Di ba nagpadala siya ng bulaklak kay Ninoy, okay, sa mga Aquino, then sa mga previous presidents. Alam mo kung ano ang sabi ng ating puting ahas? Ang sabi daw ni Butod, ni Lisa Smugs, kuting, padalhan natin kuting, padalhan natin ng flowers ang mga kuwang Aquino para para magkaroon ng unity team kunyari sa harap ng media. Para yung mga dilawan bumalik, lalo tayong mahalin kasi unit team, julol. Walang unit team. Dahil nasira, okay? Kung may unit team, wala kang isang word, Kuting, sa iyong ka-unit team na si Vice President Inday Sara sa mga binabato sa kanya ngayon ng iyong pinsan na si Tambaloslos at sino pa? Okay? Ang iyong Diyosawa na may author ng lahat. So ngayon, mga kababayan, yung mga drama-drama ni Kuting tungkol sa mga patay, nagpadala-dala nga ng mga bulaklak, di ba? Diba? Kasi nga, ang sabi ni Lisa Smug sa kanya ay padalhan para tumaas ang rating. Kasi nga bagsak yung rating. So pinapakita niya sa mga yellow supporters, not the politicians, but you people na ginagamit kayo para kunyari unit team. Pero ang totoo sa loob, walang unit team magkaaway nga sila ni Senator Amy, di ba? Kabablog lang natin noong nakaraan. Pero ngayon, syempre magkasama sila, plastikan lang, ganun talaga. So, walang unit team. Okay? Scared of ghosts. Sabi, that's good. Sabi ni Tony Viaje, do we have the right Commander-in-Chief scared of ghosts? Exactly, palangga. Di ba dapat ang Commander-in-Chief matapang? Sa multo lang, takot. Putangin na. Kaya pala laging pinipisil ni Lisa yung itlog niya. Gano'n, permahan mo to, i-appoint mo to, ganituhin mo to, sirain mo si Inday, eto, ganon. Diba? Nakakahiya ka. Mukhang hindi ba kayo nag-iisip? Kapag nagpupulburan ka talaga, imagine mo 2 a.m., 6 na kaibigan mo, sino dyan? Si Lagdamea, no? Let it be kayo dyan, sound trip tayo, pare. Let it be, pulburon. Diba? May multo, diba? Kita multo. Anyway, mga palangga. So, ginagamit niya yung mga patay. Kasi yun ang utos ni Liza na magpadala ng bulaklak para sabihin sa mga tao, may unit team. Ay, bati-bati na tayo. Diba sinabi niya din sa interview yan? Nung interview ko siya, na tinanong ko siya about kung ano yung, parang process niya in appointing. In-appoint niya yung mga dilawan, di ba? Ang sabi niya, magagaling daw. Yung pala, mga magagaling nakaw. Kasi lahat ngayon, nasa paligid nila, mga palangga, okay? Ang iba dyan ay sukang-suka na. Hindi, marami sa kanila ay sukang-suka na sa gobyernong ito. But they're there kasi nakikinabang sila, may negosyo sila na may napapakinabangan. We all know that. Kaya sabi ko sa'yo, Lisa, na mukhang ikaw ang multo sa Malacanang actually. Ikaw ang multo. Napansin mo, yung sa mga picture mo, minsan wala kang braso. Diba? Na-chop-chop yung tiyan mo. Diba? Yung mata mo nagiging chinita. Yan, ikaw ang tunay na multo dyan. Kailangan pang chop-chopin yung katawan mo para magbuka kang multo sa mga picture. Purveyor of fake news kayo mga mga hitad. Okay. So ngayon, mga palangga, ito yung utos ni Lisa na gamitin ng mga patay para sa kanyang trust rating. Para ipakita daw sa taong bayan. Pero habang nag-unity team sila, patuloy yung pagsisira kay kay Inday Sara. Ngayon, at gusto niyang bumawi, magpapabango. Kung gusto mo talagang magniwala, kahit ano pang gawin kaplasikan, wala nang maniniwala sa iyo, Kuting. Alam mo, desperado ka na eh. 'Di ba? Ever since kasi, ang purpose mo hindi talaga para sa paglingkod sa Pilipino. Ngayon,
Ito na lang, sige, for the heck. Kung gusto mong bumango ang pangalan mo at tumaas ang trust rating mo, i-flash mo si Lisa Smugs. Hi, Princess Maui. How are you? Follow nyo. Subscribe kayo kay Princess Mawing Palangginging. Ayan. Thank you, Palangga. You're here. Kuting. Oh, si Jeffrey, Liberal Party at napakapasukin Kuting sa Malacanang. Ayan. Thank you, Jeffrey. So ngayon, kung gusto mong magpabango, unang-una, dapat talaga nag-unite kayo ni Inday Sara. Okay, mamaya bakit nasindak ka, sabi. Konektado din sa patay kung bakit siya nasindak kay Sara. Pero pinapayagan, pinababayaan mo, si Tambaluslos at ang asawa mo ay sirain, ngayon pa lang si Inday Sara. Sabi ko nga, kung gusto mong bumango, ipahuli mo si Michael Ma. Mga kababayan, dapat pahulihin niya, ihuli niya ito. Hello, hi. You guys are great. Thanks for the support. Okay, thank you very much. Sama-sama tayo. Babago muli. Diba? Nakata mo? Ipahuli mo si Jung. Kung gusto mong bumango, dahil, again, yung mga nakafollow dito, pinatawag yan, binigyan niya ng subpoena sa Kongreso. Kung gusto mong bumango yan, lahat ang mga smugglers, katulad ni Michael Ma, ipahuli mo na. Or at least man lang paimbestigahan mo para marinig ng tao. But you're not gonna do that kasi baka ka-sexmate ng asawa mo o threesome kayo. We don't know. Kasi ito may itsura na yun, bigaon. Diba? Oh. Smuggler ang kasama niyan, Palangga. Ilang beses ko na yun, sa mga nakapalo sa akin, alam nyo na yung mga ganyang drama. So ngayon, ang purpose, kaya nagpadala ng mga bulaklak sa mga previous presidents at particularly sa Cojuangco Aquino para tumaas ang kanyang rating, gusto niyang bumango muli. Gusto mong gumanda, well, kahit pa i-flash mo, pa o ilibing mo pa yung Diyosawa mong salot sa lipunan, pare-pareho lang naman kayo, wala pa rin magbabago. Kasi ipinanganak kayong ganyan pala ang intensyon ninyo. Ipinanganak kayong ganid sa pinakaganid. Imagine mo ipagkanulo mo ang bayan mo sa personal o vested interest ninyo. Diba? Nag-turn ka dito sa dumidikta sa'yo. Okay? Diyan para makipag-duelo sa Chinese government o sa China. Kapalit ng what? $61 billion sa asset ninyo? Liquid or gold? Tinraidor mo ang Pilipinas. Traidor ka, Kuting. Pinaka-traidor ka sa taong bayan dahil yung mga ginagawa mo, okay? Pagbibenta, di ba? Pagtataksil sa iyong bayang Sinilangan. Ba't hindi mo naman mahal ang bayang Sinilangan? Eh? Di ba? You know? Paaral-aral sa London. Yung asawa mo, very New York. You know, I'm very New York. Di ba? Yung pala, very smugs. Very smuggler. Ngayon, mga palangga, right? Yung pakikipagsabuatan ni Kuting sa kanyang pinsan na si Tambaluslos at saka si Ambassador, US Ambassador, Babes Romualdez. Yan tatlong yan at si Lisa ang nagbenta. Ibinibenta ang kinabukasan ng Pilipino kapalit na maklear o makuha nila yung mga assets nila all over the world. I will talk about the will na hindi nyo pa naririnig sa mga nagkwento about will na yan. Exclusive. Inaaral ko lang yung mga impormasyon na ibinigay sa atin, you know, ng mga taong nakakaalam patungkol doon. Alright? So ngayon, mga palangga, itong ganid na Kuting na ito, nasindak kay Inday Sara. Paano nasindak kay Inday Sara? Okay, ano ginawa ni Kuting, mga kababayan? I will tell you something. Anong ginawa ni Kuting sa kay Inday? Bakit siya nasindak? Alright, merong kaibigan si Kuting na taga Cebu. Okay? Sino ito taga Cebu na ito? Kilala niyo ba ang kanyang kaibigan
na taga Cebu, mga palangga. Okay? Ang kanyang kaibigang taga Cebu ay pumanaw na. Okay? Noong October ay pumanaw si Choi Torralba. Okay? Si Choi Torralba ay tumulong kay Kuting, kilala din ito ni Senator Amy, sa pangangampanya noong 2022. So namatay siya, 2022. So namatay si Choi, Google nyo yan. Si Choi ay taga Cebu, so namatay siya noong October. Siyempre, close sila ni Kuting, so nag-message yung wife. Okay? Ayon sa ating puting ahas, nag-message si wife, sabi ganon, na namatay na nga yung asawa niya, Ito, kasi close, di ba? Ganun naman pag mga super friend kayo, o kahit hindi ka masyado, o ito yung nangyari sa asawa ko, nagkasakit, So, dinedma ni Kuting. Private message. Personal message. Alright? So, ano nangyari? Wala. Ni ha, ni ho, bulaklak, wala pang pinadala si Kuting. Hanggang sa si Inday Sara ay pumunta doon kasi tumulong sa kanila during the campaign. So si Kuting, ungrateful, ingrato, walang utang na loob, walang pagpapahalaga sa kaibigan. So namatay na lang yung kaibigan niya, mga palangga, at ang asawang, ang pamilya, syempre, 'di ba? Ikaw, imagine magkasama kayo sa campaign, tapos namatay yung yung asawa mo na tumulong sa iyo. Niho ay nagte-text naman kayo, 'di ba? It's the same thing na pakipag-text ko kay Lisa Smugs na personal to after that na binuboljak ko siya, dead ma na siya. But anyway, punta tayo kay Kuting. So dead ma si Kuting, wala siyang pakialam sa kanyang kaibigan kasi nagamit niya na. Sa nalaman yung issue tungkol sa pagbahag ng ni Marcos Jr. sa pagkasindak ni VP Inday sa kanya at ang pagmulto ng naggurgor na PSG sa kanya, sa inyong opinyon, minulto ba talaga si Marcos Jr. na naggurgor na PSG or talagang kinakain lang siya ng kanyang istorya? Tama rin ba para sa isang leader na lalaki na patuloy na magtago sa paldan ng kanyang asawa? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga komento, mga kabayan. Do not let your thoughts let unspoken because your opinion matters. Muli po mga kabayan, maraming salamat at hanggang sa muli.